Ngayon po ay mayroon tayong medyo tense na balita na direktang makakaapekto sa direksyon ng crypto market sa mga susunod na buwan. Kung inaasahan po ninyo na magiging smooth sailing ang pagpasa ng Clarity Act ngayong taon, mukhang kailangan nating mag-adjust ng ating expectations. Sabi po sa balita natin dito, mula po kay CoinGape, Clarity Act, passing odds fall as senators push crypto bill markup for May end. Ayan, ang odds daw o ang tsansa na maipasa ang Clarity Act ngayong taong 2026 ay biglang bumagsak na po sa 38% sa poly market. Mula po sa mahigit 60% noong nakarang linggo, ang 23% na pagbagsak na ito ay isa pong malakas na signal na may malalim na gulo sa loob ng Senado. Mayroon pong matinding banggaan ngayon sa pagitan ng mga dambuhalang bangko at ng crypto industry, partikular na sa usapin ng mga stablecoin yields. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bawat anggulo nito mula po sa babala ni Senator Bernie Moreno hanggang sa 5 bagong hamon na ibinunyag ng investment bank na Teddy Cohen. Bakit ito nangyayari? At ano ba ang dapat nating bantayan habang papalapit na ang katapusan ng May? At ayan, simulan po natin ang tungkol sa May end deadline. Ngayon o hindi na? At ayan, ang sabi po dito ay, during an event in Washington, D.C. on April 22, Senator Bernie Moreno was asked about the timeline for the crypto market structure bill. Moreno said, I think we are going to get it done by the end of May. The Ohio Republican warned last month that if the Clarity Act isn't passed by May, the crypto bill could be off the table for the foreseeable future. Ayan, sa isa daw pong event na naganap sa Washington, D.C. nitong nakalipas po na araw, April 22, direktang tinanong itong si Senator Bernie Moreno tungkol sa timeline ng crypto market structure bill. At ang kanyang sagot ay, I think we are going to get it done by the end of May. Mukhang kampante po siya pero may halong babala ito. Noong nakaraang buwan, sinabi rin ni Moreno na kung hindi ito maipapasa bago matapos po ang May, posibleng off the table na ito o tuluyan ng makalimutan sa foreseeable future. Ang opinion ko po dito ay ang end of May deadline na ito ay isa pong ultimatum na dapat nating seryosohin bilang mga investors. At bakit May? Dahil papasok na po tayo sa peak ng political season at maraming distractions. Kaya ang masasabi ko po rito ay ginagamit ni Moreno ang deadline na ito para pilitin ang mga kasamahan niya sa Senado na gumalaw. Pero ang problema, hindi lahat ay sang-ayon sa bilis na ito. May mga senators na pilit hinihila ang preno. Kung ang Clarity Act ay hindi po makaabot sa markup stage sa May, baka abutin na tayo ng taong 2027 bago makakita ng tunay na regulasyon. Ito ang dahilan kung bakit ang market ay medyo shaky sa ngayon. Ayaw ng mga traders ng uncertainty. Isipin po ninyo mga ka-crypto. Ang Clarity Act ang susi para kay Bitcoin at ang broader crypto market recovery. Kung walang malinaw na batas, ang mga institution ay magdadalawang isip pa rin na pumasok ng todo. Kaya masasabi kong ang May ang siyang magdidetermina kung magkakaroon tayo ng mega bull run sa second half ng taong ito, 2026, o kung mananatili tayong nakatali sa mga haka-haka. Ang pressure ay nasa balikat na ngayon ng mga mambabatas. Pag-usapan naman natin dito ang mga bangko laban sa crypto. Yan ang laban po sa stablecoin yields.
Sabi rito, American Bankers Association has requested 60 more days to comment on rules tied to the Genius Act stablecoin bill. This indicates a potential delay in its implementation as the banking group continues to lobby against stablecoin yields. Ayan. Ano nga ba ang pinag-aawayan sa likod ng kortina? Ang American Bankers Association at iba pang lobby groups ng mga bangko ay matinding tumututol po sa stablecoin yields and rewards. Ayaw nilang payagan ng mga stablecoins ay magbigay po ng interest o rewards na katulad sa mga savings account sa bangko. Siyempre, takot po sila na ang mga tao ay ilipat ang kanilang pera mula sa tradisyonal na bangko patungo sa digital stablecoins. Dahil dito, si Senator Tom Tillis ay nakiusap kay Senate Banking Committee Chairman Tim Scott na i-delay ang markup hanggang sa dulo ng May para bigyan sila ng oras na makahanap ng compromise. Sa aking opinyon, ang tawag ni Senator Moreno sa ingay ng mga bangko ay completely fake at noise in the system. At sa totoo lang, sang-ayon ako sa kanya rito. Ang mga bangko ay takot po sa innovation. Gusto nilang manatili tayo sa lumang sistema kung saan sila ang may control sa yield. Kaya ang masasabi ko po ay ang labanang ito ay hindi tungkol sa proteksyon ng consumer kundi tungkol sa market share. Kung papayagan po ang stablecoin yields, ang Clarity Act ay magiging napakalakas na tool para sa mass adoption. Pero dahil po sa lobby ng mga bangko, ang passing odds natin ay bumabagsak. Nakikita natin dito ang klasikong labanan ng old money versus new money. Kaya kung ako po ang tatanungin, ang delay na hinihingi ng American Bankers Association, yung dagdag na 60 days para mag-comment, ay isang stalling tactic or pinapatagal lamang po nila para tuluyang mapatay ang momentum ng bill. Kailangan po nating bantayan kung papayag si Tim Scott sa delay na ito o kung itutuloy niya ang markup sa May. Pag-usapan naman po natin ang Poly Market dito. Sabi dito, Poly Market took to X to claim that Clarity Act is no longer projected to be signed into law this year. It showed the odds of passing have plunged to 38%, a 23% drop amid senators' push to delay crypto bill markup to May. Yan. Kaya ito po ang masikip na katotohanan. Ang bully market na isa sa pinakamalaking prediction markets ay nagpakita na. Nagpakita na hindi na inaasahan na mapirmahan ang Clarity Act bilang batas ngayong taon. Ang odds ay bumagsak po sa 38%. Sa Kalshi naman, mas malala po ang data. Nasa 14% chance lang bago ang July at 39% bago ang August. Gayunpaman, may kaunting liwanag. Ang tsansa na mapirmahan ito ni President Donald Trump bago po sumapit ang taong 2027 ay tumaas ng bahagya sa 58%. Sa aking opinyon, ang 38% odds sa Poly Market ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa atin. Ito ay reality check. Ipinapakita nito na ang market sentiment ay nagiging bearish pagdating sa mabilis na regulasyon. Pero pansinin po ninyo ang 58% odds para sa taong 2027. Ang opinion ko po rito ay naniniwala pa rin ang mga tao na papasa ang bill na ito, pero hindi sa bilis na gusto natin. Ang tanong na lang ay kung sino ang pipirma. Kung si Trump ang nakaupo at tumaas po ang odds sa 58%, ibig sabihin ay umaasa ang mga tao sa isang pro-crypto administration sa hinaharap. Pero ang problema, ang crypto market ay hindi po mahilig maghintay. Kaya ang masasabi ko po ay ang gap sa pagitan ng 38% ngayong taon at 58% next year
ay nagpapakita ng frustration ng mga investors. Gusto natin ng clarity ngayon, hindi po bukas. Ang delay na ito ay pwedeng maging mitsa ng sideways movement sa market hanggang sa magkaroon po ng formal na permahan. Pag-usapan naman po natin dito ang 5 additional challenges ng TD Cowen. Ayan. Sabi rito, TD Cowen has shared 5 additional challenges to Clarity Act passage beyond the stablecoin yields. These include a lack of commissioners at the Commodity Futures Trading Commission, prediction markets regulation, and ongoing scrutiny faced by the Trump Family Link World Liberty Financial. Ayan. Huwag po nating isipin na stablecoin yields lang ang problema. Ang investment bank na TD Cowen ay naglabas po ng 5 karagdagang hamon na maaring pumatay sa Clarity Act. Kasama po rito ang kakulangan ng commissioners sa CFTC or Commodity Futures Trading Commission. Maliban dyan ay ang mga bagong regulasyon sa prediction markets at ang scrutiny na kinakaharap ng World Liberty Financial na may kaugnayan po sa pamilya Trump. Idagdag pa rito ang balita ng Iran ay tumatanggap na ng crypto payments bilang toll para sa mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz. Ito ang nagpapataas ng focus sa anti-money laundering at saka Bank Secrecy Act sa loob ng bill. Sa aking opinyon, ang balitang ito mula po sa TD Cowen ay nagpapakita ng Clarity Act ay isang minefield. Hindi lang ito tungkol sa teknolohiya, kundi tungkol sa national security. Ang balita tungkol po sa Iran ay bad timing para sa atin. Dahil dito, mas lalong hihigpitan ng mga senators ang mga probisyon sa AML na pwedeng lalong magpa-delay sa bill. Kaya ang masasabi ko po rito ay ang isyo sa World Liberty Financial ay nagbibigay po ng political ammunition sa mga anti-crypto senators para sabihing may conflict of interest. At yung kakulangan po sa CFTC, isa itong administrative nightmare. Ang opinyon ko po sa 5 hamon na ito ay ito ang tunay na dahilan kung bakit bumabagsak ang odds. Masyadong maraming moving parts para itong pagbuo ng puzzle habang may lumilindol. Kailangan nating tanggapin na ang regulasyon ay isang mahabang proseso at ang bawat global event gaya ng sa Iran ay pwede pong maging setback. Pag-usapan naman po natin ang laban ni Cynthia Lummis at ng Digital Chamber. Sabi rito, in contrast, pro-crypto senators such as Cynthia Lummis and the Digital Chamber push for Senate markup of the Clarity Act as soon as possible. Yan. Sa kabilang panig ay hindi naman po sumusuko ang mga pro-crypto advocates natin. Sina Senator Cynthia Lummis at ang Digital Chamber ay patuloy po na itinutulak ang markup ng Clarity Act sa lalong madaling panahon. Ayaw nilang hayaan na ang banking lobby ang siyang magdikta ng timeline. Para sa kanila, ang bawat araw na lumilipas ay bawas sa global competitiveness ng Amerika sa digital finance. Sa aking opinyon, hangad ko ang tagumpay ni na Senator Lummis, pero aminin natin nakaakyat sila sa matarik na bundok. Ang opinyon ko ay kailangan natin ng mas malakas na unified voice mula po sa crypto industry. Kung ang mga bangko ay may American Bankers Association, ang crypto ay dapat ding magkaroon ng kasing lakas na boses. Ang pagtulak po ni na Lummis para sa as soon as possible na markup ay ang ating huling pag-asa para maibalik ang odds sa itaas ng 50%. Kaya ang opinyon ko po ay ang battle for May ay hindi lang laban sa Senado, kundi laban para sa kinabukasan ng inobasyon sa Amerika. Kung mananalo po ang Digital Chamber, makakakita tayo ng mabilis na recovery.
Kung mananalo po ang banking group sa kanilang 60-day delay, asahan po natin ang isang mahabang crypto winter ng regulasyon. Sa kabuuan, ang Clarity Act ay nasa isang napakadelikadong sitwasyon. Mula po sa 38% odds ngayong taon hanggang sa mga banta ng delay mula sa banking lobby, malinaw na ang May ay magiging deciding month. Ang May 2026 ay tatak sa kasaysayan kung tayo ba ay susulong o muling mababaon sa kawalan ng linaw. Si Senator Bernie Moreno, Cynthia Lummis at ang buong crypto industry ay nakatutok po sa markup na ito. Sa kabila ng mga hamon gaya po ng AML concerns dahil po sa Iran at ang administrative issues sa CFTC, ang pangarap para sa isang regulated crypto market ay nananatiling buhay sa 58% odds para sa susunod na taon. Kaya manatili pong alerto sa bawat update, huwag magpadala sa panic at laging tandaan na ang regulasyon ay isang marathon, hindi po sprint. Kaya bantayan po natin ang katapusan ng May sapagkat dito natin malalaman kung ang clarity ay magiging realidad o mananatiling panaginip lang muna. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.